Si Sean Asanaga, ay isang batang lalaki na ang ina ay dating archaeologist. Dahil dito, siya ay nahumaling sa mga kristal at bato. Pumunta si Sean sa opisina ng kanyang ama dahil na-miss niya ang kanyang kaarawan, pero sa halip na ang kanyang ama ang kanyang matagpuan, isang kristal na naka-enclose sa isang salamin ang kanyang nakita. Namangha siya sa kristal kaya binuksan niya ito, nagsimulang kumislap ang kristal at bigla na lamang itong nagliwanag papunta sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, lumikha ito ng portal, pagtingin niya, may ibang mundo sa loob nito. Sinubukan niyang hawakan ito at bigla siyang nahulog sa ibang mundo. Sa harapan ni Emilio, isang prinsipe na bihag ng kanyang ama na hari, lumitaw ang portal at biglang lumabas si Sean. Si Emilio ay nabigo sa kanyang plano na tapusin ang hari sa kanyang pagtulog. At doon sila unang nagkakilala ni Sean, habang nag-aaway sila, narinig ng mga bantay ang ingay at pumunta upang siyasatin. Nang sila ay lumapit, ang dibdib ni Sean ay nagniningning ng asol at lumitaw ang isang sandata na tinatawag na warp relic. Gamit ito, tinapos niya ang mga bantay at naputol ang rehas ng kulungan. Nakatakas si Emilio kasama si Sean, habang naglalakad, ipinaliwanag ni Emilio kay Sean na sila ay nasa Endora, isang mundo sa ilalim ng lupa. May isang nilalang na tawag na Zuzian na nagngangalang Ibelda ang kanilang nakasalubong. Kilala ito ni Emilio bilang bantay ng trono ng hari at sinugod sila nito. Nang mawala ang warp relic ni Emilio, tinulungan siya ni Sean pero masyadong malakas sa kanila ang Zuzian. Sila ay tumalsik sa tubig, na nagtapos sa kanilang maikling laban. Matapos maglakad at makilala si Alicia, ang kaibigan ni Emilio, at ang kanyang kaakit-akit na batang dragon, dumating sila sa isang tanawin ng mundo ng Endora kung saan nakita ni Sean na ang araw ay isang malaking kristal sa kalangitan. Si Emilio ay nanguna sa kanilang paglalakad upang magtago mula sa kanyang ama at mga bantay. Habang sila'y naglalakad, sila'y inatake ng isang mailap na baboy damo. Ang dragon ni Alicia, si Fail Ryan, ay biglang lumaki at ipinagtanggol ang tatlo, nilalabanan ang baboy damo. Nang patalsikin sa gilid si Fail Ryan ng baboy damo, sinubukang tumulong ni Emilio pero mahina siya laban sa hayop. Sinugod ng baboy damo sina Sean at Alicia na nagmamasid lamang. Agad na lumitaw ang warp relic ni Sean dahil sa panganib at nilabanan niya ang baboy damo. Ngunit habang sila'y dumedepensa, si Sean at Alicia ay naipit sa isang lambat na trap na inilagay sa ilalim ng kanilang mga paa. Si Emilio ay handa nang lumaban muli sa baboy damo, at habang ito'y tumatakbo patungo sa kanya, pinaandar niya ang isa pang bitag gamit ang kanyang paa, namatay ang baboy damo at sila'y nailigtas. Isang lalaki na kilala ni na Emilio at Alicia, na tinawag nilang Pascal, ang lumitaw. Dinala niya sila sa loob at niluto ang baboy damo na kanilang tinapos at pinakain sila. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Pascal kay Sean ang tungkol sa mundo ng Endora at kung paano siya makakalabas, dahil ito ang layunin niya. Narating na ng mga bantay ng hari ang kanilang lokasyon at sinimulang atakihin ang tahanan ni Pascal. Nagmadali silang sumakay sa lumilipad na sasakyan ni Pascal at sila'y nakatakas ng walang nasaktan patungo sa ibang pagtataguan. Nagtago sila roon buong gabi habang pinag-uusapan ang misteryo ng pagdating ni Sean mula sa ibabaw, na tinatawag nilang Earth. Pagkatapos, nang lumabas si Pascal para bumili ng mga grocery at wala si Alicia, ikinwento ni Emilio kay Sean ang kanyang plano na tapusin ang hari dahil sa pagtapos sa kanyang tunay na ama. Nangaso sila kung saan pinag-usapan nila kung paano hahanapin ni Emilio ang isang resistance group upang tumulong sa kanya sa pagtapos sa hari, at kung kailan nila ito gagawin. Sa gabi, habang natutulog si Alicia, ginising ni Emilio si Sean at sila'y naghanda na umalis ayon sa plano. Dinala ni Emilio si Sean sa isang bangin kung saan makikita nila ang kampo ng grupo ng resistance at habang pinag-uusapan kung sino ang mga taong ito, sila'y kinaharap ng grupo na ipinakilala silang mga dagdag na puwersa, tinatawag na Ignots. Hiningi ni Emilio na makisali sa kanila para sa layunin ng pagtapos sa kanilang parehas na kaaway. Ang leader ng grupo, si Demetrio, ay dinala ang dalawa sa kanilang base ng kampo at sinabi sa kanila na hindi niya sila matutulungan dahil walang plano si Emilio pagkatapos tapusin ang hari. Tinawag siyang hangal ni Demetrio at nagalit si Emilio. Tinawag niya ang kanyang warp relic upang labanan si Demetrio. Sumugod siya kay Demetrio ngunit hinarangan siya nito gamit ang karaniwang espada nito dahil wala itong warp relic. Nang makita ni Sean si Emilio na na-corner ni Demetrio, tinawag niya ang kanyang warp relic upang ipagtanggol ito. Nagbato si Demetrio ng kanyang espada na konektado sa isa pang espada gamit ang lubid, patungo kay Sean, na kumapit sa kanyang binti at inangat siya sa puno.
Ipinahayag niya na hindi niya tutulungan si Emilio sa kanyang paghihiganti, ngunit napapayag siya ni Sean na hayaang patunayan ni Emilio ang kanyang sarili na karapat-dapat para sa trono kung matagumpay siyang mapatay ang hari. Sinundan ni na Emilio at Sean si Demetrio upang sumali sa resistance. Isang miyembro ng Ignots, si Felix, ay sinundo sina Sean at Emilio na palaging nagtatalo kung sino ang maiiwan upang maglaba. Sumama ang iba pang mga kasapi upang sila'y magtrabaho at nakipag-usap si Sean kay Eljuya, isang seer ng Ignots, na nahulog sa tubig habang sinusubukang ipakita ang kanyang mga kakayahan kay Sean. Nang siya'y may ahon at magising, sinabi niya na nakita niya si Sean sa harap ng mga skyscrapers, ano pat ikinasaya nito dahil babalik siya sa kanyang tahanan. Maya-maya, si Emilio at Sean ay mag-isa na nag-uusap ngunit nagsimulang magtalo hinggil sa malamig na disposisyon at paranoia ni Emilio, na ikinagalit ni Emilio at tinawag ang kanyang warp relic. Buong puso nitong tinanggap ang hamon at inilabas rin niya ang kanyang warp relic pero pareho nilang itinapon ito upang maglaban na parang tunay na lalaki, gamit ang kanilang mga kamao, hanggang sa sila'y parehong mawalan ng malay. Ginising sila ng kanilang grupo upang sila'y makapag-usap tungkol sa susunod nilang hakbang sa kanilang plano na tapusin ang hari at ibalik si Sean sa kanyang tahanan. Napagtanto nila na wala silang hukbo at mayroon ang kaharian, kaya plano nilang lapitan ang mga mamamayan ng Endora na sasang-ayon na mag-alsa laban sa hari. Nagpasya silang lumapit sa mga Zuzian na sapilitang pinagtrabaho sa mga mabababang trabaho kahit na ipinakita nila na mas mahusay sila sa ibang bagay. Dahil nangyari ito sa loob ng maraming taon, ito'y nakaimpluwensya sa maraming henerasyon. At ang pagbabago sa namumuno ng kaharian ay mag-aanyaya sa kanila na sumali sa rebelde. Matapos ang pulong at talakayan, naiwan sina Sean at Emilio mag-isa sa kanilang mga kubo habang may samaan pa rin ang loob sa isa't isa kaya't nagpasya si Sean na hanapin si Eljuya upang tanungin tungkol sa hinaharap na kanyang nakita. Sinubukan niyang humiling muli kay Eljuya ng isang pangitain sa hinaharap sa pamamagitan ng pag-trick sa kanya na masaktan ang kanyang sarili dahil iyon ang kadalasang kondisyon upang siya ay makakita ng pangitain. Binalik sa kanya ni Eljuya ang trick sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa isang paghabol sa isang wild goose na hindi naman talaga nag-e-excess. Nabangga ni Sean ang isang embus ng Royal Guard, hinaharap siya ni Ibelda habang ang ibang mga kasapi ay lumalapit sa mga Ignes. Naglaban sina Sean at Ibelda ngunit tila hindi kayang talunin ni Sean ang kalaban. Itinulak siya sa sahig at bago pa makasugat si Ibelda kay Sean gamit ang warp relic, biglang tumakbo si Emilio upang ipagtanggol siya. Magkasama nilang itinaas ang kanilang mga sandata upang talunin si Ibelda. Nag-evolve ang warp relic ni Sean na nagbigay daan sa kanila ni Emilio na makasugat kay Ibelda, na nagpabagal sa kanya at nagpasya siyang tumakas. Kaya't tumakas din sila, umaasang makalayo sa panganib, ngunit nakatagpo nila si Alicia na halatang galit na galit kasama si Pascal. Dumating ang mga Ignots upang makipagkita kay Emilio at Sean matapos ang insidente at nakilala nila sina Pascal at Alicia ngunit hindi kaagad sila nagtiwala. Bumalik sila sa kanilang pangunahing kampo, maya-maya, nakipag-usap si Pascal kay Emilio at sinabi sa kanya na hindi niya gusto ang mga balakin nito anuman ang dahilan. Pagkatapos, hinati ng dalawang grupo ang kanilang mga sarili at sa maikling panahon ay nagkahiwalay sila hanggang sa sila'y magkita muli. Pumunta si Sean sa Resistance upang sabihin sa kanila ang kanyang plano tungkol sa Babylon. Sa gabi, nagpatrolya sila habang hinahanda ang kanilang sarili na maglakbay patungo sa isang malaking alyansa, tapusin ang hari at ibalik si Sean sa ibabaw. Umalis sila, dumating sila sa bayan ng port at nahanap ang isang lugar upang magpahinga sa gabi. Nagpasya silang bumisita sa mga tindahan at palengke. Habang sila'y naglalakad, isang bata ang biglang kumuha ng dagger ni Emilio at tumakbo. Hinabol nila ang bata at naibalik ang dagger kapalit ng ilang pagkain mula kay Alicia na naawa sa mga bata. Pagkatapos maglaro sa mga bata, bumalik sila sa kanilang tirahan ngunit sila'y inatake sa kanilang daraanan. Ang attacker ay lumitaw na isang maliit na batang babae. Itinabi ni na Emilio at Sean ang kanilang mga warp relics nang makita nilang isang maliit na batang babae ang kanilang kaharap. Lumapit si Emilio sa batang babae at inatake siya nito. Muling tinawag nila ang kanilang mga sandata upang makipaglaban. Sinugod ni Sean ang batang babae ngunit tila hindi niya ito matamaan kaya tinulak siya palayo nito gamit ang kanyang pampasabog na warp relics. Nang siya'y nasa sahig, sinugod naman ng bata si Emilio ngunit nailigtas siya ng pananggalang na tela ng warp relic ni Eljuya. Dumating si Demetrio upang tumulong at nilabanan ang batang babae. Mabilis at tumpak siya,
ngunit nahihirapan siya kay Demetrio na sa huli ay nakahuli sa kanya at pinutol ang aparato sa kanyang leeg na nagmamanipula sa kanya. Ipinaliwanag ni Eljuya ang kanyang kasaysayan bilang isang assassin at napagdesisyonan nilang isama ito sa kanilang grupo. Sa wakas, sila'y sumakay sa barko upang tawirin ang dagat, patungong sa isla ng mga Zuzian. Mukhang handa na lumaban ang mga Zuzian sa mga dayuhan. Umabante si Demetrio at hiningi na makipag-usap sa kanilang pinuno na sa halip ay kinulong sila at dinala sa kanyang tirahan. Sinimulan nila ang negosasyon para sa kanilang plano ngunit tumanggi ang chief ng Zuzian sa kanilang alok. Gusto niyang kunin ang buhay ni Demetrio upang patunayan na tapat siya sa kanyang layunin at hindi para sa kapangyarihan. Pumayag si Demetrio bagaman tumutol ang kanyang grupo sa pagkuha sa kanyang buhay. Inaalok nila ang kanilang sarili at sinubukang baguhin ang desisyon ng chief. Pumayag ang chief na kunin ang buhay ni Demetrio at inutusan ang isa sa kanyang mga bantay na tapusin ito, ngunit napigilan siya ng warp relic ni Luis, ang tanging babaeng miyembro ng Ignots na kalahating Zuzian at hindi bihag. Nang makita ng maraming bantay ng Zuzian na ang grupo ay lumalaban, iminungkahi nilang patayin silang lahat ngunit malakas na sumigaw ang chief upang itigil ang gulo. Pinigilan niya ang kanyang mga tauhan at dinala si Demetrio upang makipag-usap sa loob. Nagkaroon sila ng kasunduan kung saan papayagan ng chief ang kanyang mga tauhan na sumali sa revolusyon at sumubok sundan ang mga ideal ni Demetrio. Tinulungan ng mga Zuzian ang grupo sa pamamagitan ng pagbigay ng barko at mga kagamitan matapos masira ang kanilang barko noong dumating sila sa isla. Umalis sila sa isla at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Ang susunod na hakbang sa kanilang paglalakbay ay ang pag-akyat sa isang malamig na bundok. Nagtayo sila ng kampo upang hindi lamigin at itinuloy ang kanilang paglalakbay kinabukasan. Habang naglalakad, nakita nila ang malalaking bakas ng isang dragon at biglang nahulog si Eljuya sa isa sa mga ito. Gumawa ang grupo ng paraan upang sundan siya at makuha siyang muli. Narinig nila ang malalakas na yapak mula sa isang puting dragon na humihinga ng yelo imbes na apoy. Patuloy itong umatake sa kanila at hinaypan sila ng yelo. Inutusan sila ni Demetrio na tumakbo dahil hindi nila matatalo ang dragon. Subalit, nasukol sila ng isa pang dragon, ipinagtanggol ni Sean at Emilio si Alice habang sinusubukang magbuga ng yelo ang Ice Dragon. Lumabas si Fail Ryan mula kay Alicia at nagsimulang kumislap, lumaki, at magbago ng kulay. Nang magbuga ng yelo ang dragon, sinagot ito ni Fail Ryan ng apoy. Pinaamo ni Eljuya ang mga dragon matapos kausapin ni Alicia si Fail Ryan na ang kanyang ama na natrap sa kanyang warp relic nang ito ay mag-evolve at nagkaroon ng buhay. Umalis sila sa kuweba at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay, ngunit nakita ang mahabang lalakarin pa. Dumating ang mga Ice Dragon at inalok silang ihatid at itawid sa malamig na bundok. Iniwan sila ng mga dragon sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay at nagtayo sila ng kampo upang magpahinga. Paggising ni Sean kinabukasan, natuklasan niyang ang revolusyon ay unti-unti nang nadadagdagan ng mga kasapi mula sa iba't ibang rehiyon ayon kay Demetrio at isa pang kasamahan. Nagkalat ang balita sa grupo at lahat ay natuwa sa narinig. Kabilang na si Emilio na siyang nais lamang patayin ng hari at hindi kumbinsihin ito sa mas magandang sibilisasyon. Nang marinig ni Sean na hindi nagbago ang isip ni Emilio tungkol sa kanyang intensyon, nagalit siya at sinuntok ito sa mukha. Si Emilio ay walang ginagawa kundi manatili sa baba. Nang sila'y nasa kalisan na patungong Babylon, humingi ng paumanhin si Emilio kay Sean sa masasakit niyang sinabi at humingi rin ng paumanhin si Sean sa paghampas sa kanya. Pagdating sa Babylon, naglakad sila hanggang marating ang 4 na tore. Ipinaliwanag ni Eljuya ang tungkol sa Babylon at kung kailan ito nagsimula. Ipinakita niya ang pasukan na magdadala sa kanila sa Babel, ang lugar kung saan naroon ang hari at ang portal papunta sa ibabaw. Pumasok sila sa tore ngunit sila ay tumigil dahil ito ay dead end. Napagtanto ni Felix na kailangan nilang akyatin ang pader upang makarating sa tuktok at magpatuloy mula roon. Ginawa nila iyon at ang huling umakyat sa tuktok ay sina Sean at Emilio. Habang umaakyat, nadulas si Emilio at nahulog ngunit agad siyang hinawakan ni Sean at iniahon, iniligtas ang kanyang buhay. Ang pangalawang hakbang sa pag-akyat sa pader ay bumaba sa kabilang panig. Ginawa ito ng buong grupo maliban kay Emilio at Demetrio. Sinabihan ni Demetrio si Emilio na hindi niya balak patayin ang hari. Sinubukan ni Emilio na kumbinsihin siya na hindi magtatagumpay ang kanyang estratehiya dahil hindi makatarungan ang hari. Ipinaliwanag ni Demetrio ang kanyang panig at hiningi ang dahilan kung bakit si Emilio ay nagmamadaling tapusin si Delsheim, ang hari.
Sinabi niya na ito ay upang ipaghiganti ang kanyang ama na tinapos ni Delsheim. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumaba sila upang magpatuloy sa pasukan kasama ang natitirang grupo. Dumaan sila sa isang labyrinth at tumungo sa Babel. Naalala ni Sean ang pangako niya kay Emilio na tutulungan siyang patayin ang kanyang ama at ayaw niyang baliin iyon. Ngayon na siya ay patungo sa Babel, aalis siya at hindi matutupad ang pangakong iyon. Bago masagot ni Emilio ang tanong ni Sean tungkol sa layunin niyang patayin ang kanyang ama, natagpuan ng iba ang pasukan papuntang Babel ngunit sila'y sinalakay ng mga bantay ng hari. Naganap ang labanan sa pagitan ng dalawang grupo at halos matalo na ang mga tauhan ng hari. Si Ibelda na kalaban ni Sean at Emilio ay masyado pa ring malakas para sa kanilang dalawa. Kahit pa dumaan sa evolusyon ang warp relic ni Emilio, ang kanyang interes ay pumasok sa Babel at tapusin ang hari kaya iniwan niya ang laban at tumungo sa portal relic. Sinundan ni Sean at Alicia si Emilio, at pinigilan ni Eljuya si Ibelda sa paghabol sa kanila. Tinamaan ni Luis ang kalasag na kumot ni Eljuya gamit ang kanyang warp relic, ipinapakita na siya ay isang traidor sa revolusyon. Sa wakas, narating ni Emilio ang Babel at nakita roon ang kanyang ama at sinubukang pigilan siya. Tinawag niya ang kanyang warp relic at inatake siya. Hindi rin pumapayag ang kanyang ama, tinawag niya ang sarili niyang warp relic at lumaban sa kanyang anak. Pagkatapos makabangon ng itulak siya ni Emilion pababa, nakarating si Sean sa Babel at sinubukang pigilan si Emilio. Ang mga pintuang patungo sa ibabaw ay agad na binuksan para kay Haring Delsheim pero ayaw ni Emilio na makatakas ito sa ibabaw, patuloy siyang sumusugod habang pinipigilan ng hari. Nakialam si Sean sa laban upang tanungin si Delsheim kung itinuturing ba niyang anak si Emilio at gusto malaman kung bakit niya pinatay ang ama ni Emilio. Itinago ni Delsheim ang kanyang warp relic at handa nang sagutin ang tanong. Subalit lumitaw si Ibelda upang ipagpatuloy ang kanyang laban kay Emilio at Sean. Pinagsabihan siya ni Delsheim na tumigil ngunit hindi siya sumunod dahil hindi na siya sumusunod sa utos ng hari, inatake niya ito at tinapos. Nang subukan nila Sean at Emilio na depensahan ang sarili, nagdesisyon si Ibelda na magdepensa ng isang beses at pumasok sa portal upang lumabas sa ibabaw. Nagsara ang portal at napagtanto ni Sean na ang kanyang isang pagkakataon na umalis ay nawala sa kanyang harapan, si Emilio. Habang umiiyak para sa kanyang ama, napagtanto na maaaring mali siya tungkol sa ama na kanyang kinamuhian ng maraming taon.